Magandang araw po. Ngayon na may nandito tayo sa likod ng bahay. Kung natatandaan nyo po, ito'y pinagtaniman namin ng luya. Ngayon po itatanim natin ay hybrids na kalabasa. Magtatanim po tayo ng 2 puno na hybrids na kalabasa. Ito po ay mabilis lang bumunga. Mga 1 di pa lang daw po ay may bunga na. Kaya magta-try tayong magtanim ng hybrids na kalabasa. Ito pong punlang ito ay galing kay Marcelo at kay Paco. Kaya nagpapasalamat ako sa kaibigan natin na mabait na binigyan tayo ng punlang kalabasa. Ayan po. Nandito si Cabeteño Farmer at naguhukay ng pagtataniman ng kalabasa. Dito po natin itatanim para maganda ang kalabasa dahil medyo buhaghag ang lupa. Ito naman po hindi magtatagal at tataniman din natin ng luya. Kasi sa June pa naman tayo magtatanim ng luya. Ayan po. Tingnan natin yung punlang kalabasa ay gumagapang na po. Medyo malaki na, talagang ready pang tanim na. Ayan po. Yan yung bigay ni Marcelo. Anak punla daw po nito ay si Paco. Kaya maraming salamat Paco. At nag-share ka ng pantanim. Salamat din sa iyo, Celo. Talaga napakabuti mo, dinala mo pa dito sa bahay. Yan po. Yan. Na kahit summer, magtatanim tayo ng kalabasa. Didilig-diligin na lang natin. Dahil yan daw po ay lagkitan at hybrids. At magandang ano raw po to. Magandang kalabasa. Yan po yung isang puno. Tatabunan pa po yan ng lupa. Tapos lalagyan natin din siya ng bakod. Yan. Yan po muna. Pansamantala ang mga tinatanim natin dahil masyado mainit. Yan. Yan yung ating itatanim muna pansamantala yung mga gulay-gulay dahil hindi po tayo pwedeng magtanim ng mga puno dahil tayo ay tag-init. Masyado na pong mainit. Kung sa ibang lugar ay umuulan, dito sa amin ay ambon-ambon lang. Kaya kawawa naman kung magtatanim ng puno. Kung hindi natin didiligin, ayun ay mamamatay. Kaya itsinetsempo natin sa tag-ulan para hindi na tayo magdidilig. Yan. Ito yung ating aalagaan para meron tayong libreng gulay. Kung natatandaan nyo ng mga nakaraang kong video, tayo ay nag-harvest ng kalabasa. Yung po ay basta tinanim ko lang doon sa patayan ng mangga. At bumunga po at hanggang ngayon ay nabunga pa siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa probinsya simpleng buhay pero masaya, ang daming libreng gulay basta magtatanim ka na lang. Sayang din naman po kung bibilhin mo pa, ay pwede mo namang itanim. Tama-tama po. Pag bumunga, kahit anong oras, ikaw ay magugulay. Kahit tayo may pambili, para manghihinayang naman tayo na bumili dahil malaki naman po ang taniman. Sayang naman po yun na kaprasong pagod. Ang dami naman nating malilibreng panggulay at panggamit sa ating panluto. Yan po. Yan didiligin tapos babakuran. Binabakuran niya para hindi magalaw yung mga napapadaan dito mga manok-manok, hindi kalaykay. Yan.
Yan po hindi magtatagal at makikita natin na malagong malago na. Ayan pa yung isa. Talagang malaki na. Na ready for tanim na. Ako po kasi hindi nagpupula ng kalabasa. Rekta ng puno. Yung buto na itinatanim natin sa lupa. Nung unang taon namin dito sa side na to, nagtanim din ako ng kalabasa pero napakarami namin napabunga. Yun yung nagamit ko sa ng marami at marami din tayo na i-share ng bunga ng kalabasa. Titingnan natin itong kalabasang to dahil ito ibang klaseng kalabasa daw. Yan. Ito lang po muna ang ating video sa ngayon. Sa susunod naman po, ipakikita ko sa inyo yung mga puno ng langka naming tanim na nagsisipagbungahan na. Yan. Dinidiligan po para tama sa gabi po natin tinatanim para magdamag, medyo malamig at hindi manibago ang punla. Yan. Muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ni Caviteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Salamat ng marami po sa patuloy na pagpapalipad nyo sa channel ni Caviteño Farmer. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.